Pag namatay ang isang tao, doon sa kanyang libingan, magigising siya. Magkakaroon ng buhay. Hadithun sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubida ar-ruh, pag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nautusan ang mga malakal maut, si malakal maut para tanggalin ang kaluluha ng isang tao, sasabihin niya, o ikaw na kaluluha, dyan sa katawan ng isang tao, lumabas ka dahil ikaw ay kinasuklaman at isinumpa ng Allah. Sino bang kaluluha na lumabas sa isang katawan ng tao na isinumpa at kinasuklaman ng Allah na hindi matinding pagsubok na darating sa kanya? Ayon dito sa hadithun sahih, siya sa oras na iyon ay ang kanyang kaluluwa ay dadalhin sa langit. Ang akala natin patay na siya. Mga kapatid, nakakarambang at nakakarinig ang isang taong patay na. Hindi lang siya makagalaw. Nakakita kayo mga kapatid, bakit minsan hindi tayo magbisita sa hospital? May mga tao na ilang taon na natili doon na hindi makagalaw, hindi makakain. Yung mga kumatos na mga tao, nakakaramdam yan. Kausapin mo, bulungin mo, naririnig niya. Kung gusto lang niya, yakapin ka, magsalita, gagawin, pero hindi mangyari. Ganun ang isang tao na namatay. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Sa oras na yun, nararamdaman niya, alam niya, batid niya, anong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Darating doon sa kalangitan, ang isang kaluluha na kinasuklaman at hindi gusto ng mahal ng Allah. Sasabihin ng mga anghel sa kalangitan, kanino itong kaluluha? Man hadha ar-ruh al-khabith? La'anahu Allah. Kanino itong kaluluha? Kanino itong anak na napakabaho na kinasuklaman at isinumpa ng Allah at lahat ng mga nandirito sa mundong ito, pati kasama ang mga anghel? Isusulat doon sa mga pangalan na ang kanyang pangalan ay si Jin. Kasulatan ng mga tao na makakapasok sa impyerno. Kaya sinabi ng mga pantas, ang isang tao na hindi kinalugdan ng Allah, doon pa lang sa kanyang libingan, yun pa lang ay impyerno na sa kanya. Simula ng paglilitis na impyerno na ang kanyang libingan, na kabuhayan na paparusahan siya at lalong matindi ang mahigpit ang kanyang kaparusahan doon sa araw ng paghukom. Kaya sasabihin, ibaba ang kaluluwa na yan, ibalik doon kung saan siya nanggaling na katawan dahil yan ay hindi kinalugdan ng Allah. At doon magsisimula ang matinding pagsubok ng Allah, mga kapatid. Isa sa riwayat ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan bubuksan sa kanya ang kanyang impyerno na ipapakita pa lang, doon pa lang sa kanyang libingan. Ano ang palagay nyo na sasabihin niya? Sasabihin niya, mga kapatid, Ya Allah, tuakhiris sa'ah, aking Panginoon, pagsisisi tunay sa akin, huwag ngayon mangyari ang paglilitis dahil hindi ko kaya masilayan na makapasok sa impyerno na yan ang ipinangako mo sa mga taong nagpabaya. Apoy at matindi, mga kapatid, walay isa sa riwaya sa mga hadith na nabasa ko, pag ang isang tao na dumadaan dito sa lupa na ito, sasabihin ng lupa na ito, sige, magparaya ka, gumawa ka ng lahat, may oras ka din dito sa lupa kung paano kanya ihigpitan at paparusahan. Yun ang sagot. Yun ang sasabihin natin sa mga kapatid natin na mga kamusliman, na mga nagpabaya, at sa ating mga kamag-anak na hindi naniniwala sa Islam na may kaparusahan at may buhay doon sa libingan. Mabuti at hindi kaaya-aya. Ano naman ang isang tao na siya ay kinalugdan ng Allah? Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, patungkol sa isang tao na kinalugdan ng Allah? Minahal ng Allah. Nangibabaw ang pagmamahal sa kanyang Panginoon. Pinigilan niya ang sarili niya sa mga ipinagbabawal ng Allah.
na mga panandalian lamang. Anong sinabi ng Allah sa Quran, mga kapatid, patungkol sa tao na kung saan siya ay mamamatay na at lalabas na ang kanyang kaluluwa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Yaong sila na nagsabi sila na ang aming Panginoon ang Allah. Rabbuna Allah, siya ang sandigan namin. Siya ang lumikha sa amin, tagapanustos namin. Siya ang may kapangyarihan sa lahat sa amin. Iginugugol namin ang buhay namin para sa Kanya. Tatanazzalu alaihimul malaika, sa oras na siya ay mamamatay, mga kapatid, darating ang anghel sa Kanya na maalimuyak ang amoy ng isang anghel. Wallahi, mga kapatid, nakasaksi kayo, minsan walang perfume sa isang tao na namatay, pero biglang dumating ang isang napakabango na hindi mo alam saan dumating. Innama huwa husnul khatima. Isa sa mga palatanda nito na kinalugdan siya ng Allah. Wallahi, nakasaksi ako niyan sa amin. Ngayon, anong mangyayari? Tatanazzalu alaihimul malaika, sasabihin ng mga anghel, alla takhafu. Allahu Akbar. Wallahi, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Allah na hindi tayo sinubukan sa pagkatakot na ito na isang pagsubok. Sa oras na ikaw ay mamamatay, sobra ang pagkatakot na mangyayari sa oras na yun. Wala na. Wala ka ng kakampi. Wala ka ng kasama. Wala ka ng kapiling. Wala ka ng sandigan. Wala ka ng mapagsasabihan. Minsan nga nalulungkot ka dito sa mundo. Sabi mo, punta ako dun sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, para ma-entertain ko sarili ko. Lumbay lang yan, bro. Pero doon, wallahi, ang buhay natin doon sa libingan, mas mahaba ang igugugol natin na buhay natin na oras doon kaysa sa buhay natin dito sa mundo. Mabuhay ka dito ng 70, 80, 100 years. Wallahi, hindi pa magugunaw ang mundo. Allahu alam, hindi pa magugunaw ang mundo. Doon mananatili ka doon ng ilang libong taon. Hindi na natin pwedeng may balik ang kahapon. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu alla tahzanu. Sasabihin ng mga anghel sa isang taong kinalugdan ng Allah, huwag kang matakot. Huwag kang mabahala. Huwag kang tahzanu. Huwag kang malumbay. Huwag kang malungkot. O isang tao na kinalugdan ng Allah, malulungkot ka, matatakot ka, lilisanin mo ang lahat dito sa mundo, ipagpapalit mo ang sinabi ng iyong Panginoon, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Abshir. Ibabalita sa iyo, o alipin ng Allah ang paraiso na ipinangako ng Allah sa iyo. Ipagpapalit mo yan. Lilisanin mo ang mga anak mo, asawa mo, ang pera mo, ang lahat ng nandito sa mundo. Ipapagpalit mo ang paraiso. Wallahi, mga kapatid, ang taong mamamatay na babalitaan ng ganyan. Ya Allah, gusto ko na.